Halimbawa, tinutukan ka ng ganito. Alam mo lang agad kung paano mo gagawin. Tayo, alam di ba? Kung paano. Hindi. Okay, so halimbawa, sasaksakin ako ni Ma'am Art pag gano'n. Pag yung saksak sa akin, pag ganyan, dapat ang una kong iwasan itong patalim. So hindi pwedeng salubungin to. Di ba? So ano yung unang gagawin ko dito pag hindi ko siya, pag mabilis? Kasi mabilis to eh. Hindi mo siya basta-basta magigito. Yung gano'n? Kailangan atras. Kailangan mo umatras. Okay? So pag saksak ni Ma'am na ganyan ka, di ba? Atras. Yan. Then, hawak. Atras. Hawak siya. Dapat butterfly yung hawak mo. Tapos, hindi mo pwedeng dapat higpitan mo kagad to. Pag lumapat yung kamay mo, higpit kagad. Kasi pag hindi mahigpit yan, pwede niya hugutin. Hugutin mo, Ma'am. Pag hindi mahigpit. Pwede niya ibalik sa'yo. Okay? Kaya yung sinasabi nila ganitong self-defense, hindi applicable to. Dali, naloko lang kayo ng ganyan pag tinuruan kayo na sasalagin mo ng ganito. Kasi pag marunong yung sasalag sa'yo, iangat lang niya yan eh. Subukan mo, Ma'am. X-block ka. Pag saksak kayo, Ma'am, X-block, boom. Kaya nga. Dapat hinahawakan. Kasi di ba sa karate, sa tinuturo yan, ganyan. Ganyan. Ya, pa! Ya! Pa! Ganun, di ba? Alam mo, galing eh, di ba? Pero hindi siya applicable sa tunay na buhay. Kasi pag magaling yung kalaban mo, tubutin lang yun, tutusok niya sa'yo. Kaya dapat pag ganun mo, hawak. Hawak. Okay? Ito nandito yung patalim niya sa baba, di ba? Ito pwede mo na tanggalin, no? Oh, ang galing. Oh. Pagtanggal nito, di yan, bang, bang, bang. Marami kang pwedeng gawin. Next master ka niya. Ang galing. Doon ma-apply sa atin yung ma-apply sa atin yung control your opponent, outbalance your opponent, totok POC. Yun yung purpose niyan, pag sumaksak. Kasi meron kami na ito tinatawag na combat aikido, yung pagkahawak mo, dito mo siya pinapasok. Iba naman to, ibang technique to. Ibang technique yan. Pero sa inyo kasi, since wala kayo masyadong alam sa martial art, yun yung pinaka-the best. Kasalo nyo, Grab. yan, ito. Push. Kasi Okay. patalim yan dito eh. Hindi ka na ako masusugatan eh. Galing. Eh kung gusto mo, kung galit na galit ka sa kanya, di balik mo. Balik mo gano'n. Hindi ka nakapatay siya. Kasi kamay niya eh. Diba? Wala kang kasalanan. Dinipensahan ko na yung sarili ko eh. Balik ka. Gusto mo lang siyang, gusto mo siyang kontrolin, tagalin mo dito. Yan o, push lang yan o. Ang galing. Push yan, mabibitawan niya yan kasi masakit. Pag hindi niya binitawan niya, masakit dito. So marami ka na pwedeng gawin. Okay, pwede mo niya siyang balingin dito. Balingin yan, marami. So, marami ka na pwedeng gawin. Kasi open na siya nun eh. Then pag may, dito, tinutukan ka. Ayan, ang gagawin mo. Pag tinutukan ka, nandito na sa liit mo. Paano yung salag? Dito ba? Adi patay ka. Labas yung dugo mo, gano'n no? Dedepensahan mo yung kalaban mo kasi naggalon yung kalaban mo sa dugo mo eh. Pero patay ka. Kasi lumabas eh. Yan. Anong gagawin ko dito? Dapat dito. Oh, ang galing. Yan o. Pagkalis mo dito. Kamay ka agad. Ayun, sa kanya no. Eh dapat, unang-una yung tatandaan, pag may ganyan sa inyo, iwasan nyo yung tutok. Sabak pa. Iwasan nyo unang-una kung saan nakatutok. Dapat alam nyo kung saan. So pag dito yan, hindi pwede dito, iwa ka yan. Okay? Parang pinatay mo yung sarili mo. Okay? Dapat dito nga. Kasi dapat alis yun eh. Okay? Pag dito yan, hindi pwede dito. Ibigak mo din yan. O, dapat dito yan sa kabila. Then, mindset talaga. Okay? Dapat alam nyo din yung weapon ng kalaban. Saan yung patalim, saan yung tusok niya. Okay? So yun yung sa mga tutok. Yung sa akin, yung tinutok, yung ginawa sa akin sa Quiapo nun, dito, sa likod. Eh, gitna eh. Kaya dito ako umikot. Yan. Dito pa lang, na tumunog na itong kanya. Tapos, bigyan ako dito ng isang sorry sa Roy. Alas mamatay siya nung humiga sa baba. Ito pala, may kasama sa taas. Tumakbo na ako noon. May dalawa sa taas eh. So, inabol ako ng isa, habulan kami.
Bakbo na ako eh. Sa isip ko kasi, baka hindi lang 2-3 yun. Baka marami pa yun. Kasi hindi maglalakas ng loob yung ganun kung walang kasama. Kaya dapat gagamitin nyo rin ito. Hindi lang yung... Hindi lang... Ay. Masok naman. Gagamitin natin lagi ito. Hindi lang puro tapang sa kagaling. Pero yung ano yung ginawa ko doon, sinaiko ko siya. Hindi ko pinalata marunong ako. Pag gumanyan ako, nakita ko magaling ako, nusok niya ako kagad, ipatay ako, di ba? So yung ginawa ko nun, ay po, wala akong pera eh, tsaka bago lang ako dito. Kinukuha ko yung attention niya. Nung nag-relax siya, naramdaman ko yung relax niya dito. Doon, saka umikot. Ito, bali na yan eh. Umikot lang. Oh, okay. Yung ganun pang gano'n. Kasi nakatwist Pero na sis. nasugat ako dito, sa likod. Kasi nakatusok na eh. Nakatusok na sa akin. Pero hindi siya ganun kagrabe. Yun pag alam mo, pag hindi mo alam, patay ka. Diba? Ito nagpakita ako na, tusok niya ako kaagad labas dito. Dapat pakita mo na hindi ka marunong. Kunyari nanginginig ka. Pag nakuha mo na yung attention, o sa'yo na siya, o, hawak mo na ito eh. Kaya lang sa isip ko kasi, meron kasama. Ayun nga, pag-update ko, meron talaga. Dapat ganun. Hindi ka dapat yung tinatawag natin mentality. Eh kung hinawakan ko na siya ng hinawakan, binugbog ko na binugbog, hindi ko inisip na meron, eh baka bumaba na, di ako naman. Corner ako, nasa underpass yun eh. Pwede nila akong, pwede nila akong, ano doon, ilak, papaybutan. Kaya naisip ko kagad, sabi ko, hindi gagalaw to sa akin, walang kasama. Kaya sakto, pag-akit ko sa taas, tulala yung dalawa. Kasi kala niya, kasama ko yung isa, yung pala, balagta na. Bumaba yung isa doon. Yung isa, tulala pa. Yung tumakbo ko, inabol ako. Doon nagkabulan kami doon sa IPU. Papunta hanggang doon sa may sa may McDonald's, hanggang doon sa may lapit sa Pisabilia. Hinigaw ko muna, hindi ako umuwi. Bakit? Kasi pag umuwi ako, alam niya kung saan ako titira. Pwede niya ako abangan the next day. Dapat gagamitin natin ito. Pwede ako umuwi na hanggang alas 3 ng madaling araw. Kasi kailangan ko siyang iligaw. Tapos pumunta pa ako sa malapit na police station. Doon muna ako nagpalipas. Nung tingin ko wala na, saka ako umuwi. Pero hindi ako dumiretso ng bahay. Nagruta-ruta muna ako. Kasi hindi pwede umuwi ka ng bahay. Susundan ka. Hindi siya nakabawi ngayong araw eh. Babawian ka ng susunod. Tatry ko rin ka na. Kaya dapat gagamitin natin ito. Utak natin. Laging dapat common sense. Pag may mga attacker na ganyan. Saka lagi nyo isipin na yung mga attacker na ganyan, may problema yan sa utak. Hindi ka nang gagalawin kung walang problema yan sa pag-iisip. So kailangan silang i-reverse psycho. Okay, so yun yung mga weapon natin sa kamay natin. So sa paa naman natin, yung pinaka-basic lang na tinuturo natin is frontal kick. Frontal kick. Then 45 kick. 45 kick. Okay, so wala tayong ibang kick. Then yung stopping kick. Stopping kick, ganyan. Napagin ito. Diba sa seat fighting natin, kick as low as you can. So hindi kayo pwede sumipa na mataas. Pag dito na yung kalaban mo, saan ka sisipa? Okay, tsaka yung practicing natin, na hindi kayo marunong sa martial arts, practice kayo na mabababang sipa. Kasi pag the more na mababa yung sipa nyo, mas malakas yan pag umangat. Pakita natin yung power ng 45. So itong 45 kick, ang target nito, ito. Pag dito nyo tinira yung kalaban nyo kasi masakit to eh. Ito, tight. Bukan yung ganyan no? Di ba mahina pa lang yan? E paano pag ginanong mo? Ginanong mo, di ba? So yung pagsisipa kayo ng 45, yung target nyo, with pain saka ito, dapat yung weapon natin is either in step or dito, chin. Dito hindi chin. Shin. Na port niyan. So pag sisipa ka ng 45, pag sisipa ka pa ganyan. Ay! So gano'n. Lakas! Pag sipa mo pa lang, may kalalagyan na yung kalaban mo. Yan ang mas more. Wait, ganito pag tinira mo dito, masakit na eh. Ganyan pa lang, masakit na yan, no? Binayan mo pa lang, masakit na yan. Ako mo tirahan yung elbow. Elbow. Isa yung sa weapon natin. Galing. Itong weapon natin. Sakit yan. Pero na lang din. Yung number. Okay sila.